Bago po tayo mag-aral ng salita ng Diyos, hingin po natin yung tulong ng Diyos sa pamamagitan po ng panalangin. Samahan niyo po ako. Ama naming Diyos na makapangyarihan at siya nang naglang ng langit at lupa, maraming salamat po Panginoon. Una po sa lahat, kami po ay lubos nagpapasalamat dahil po kami po hiniligtas ninyo sa walang hanggang pagkawasak sa impyerno. Kami po ay naging anak ng Diyos sa pamamagitan po ng inyong pagkadanak ng dugo sa cross. At kami po ay lubos po kami nagpapasalamat dahil pinahintulutan nyo rin po kami na manatili sa church. At binigyan nyo kami ng pagkakataon upang magkaroon po kami ng gantimpala sa langit. Kaya kami po ay patuloy po sa pag-aaral ng inyong salita sa pamamagitan po ng mga online sermon. Ngayong pag-aaralan po namin ay patungkol po sa kung paano po ninyo pinoproteksyonan ang sanggol na si Moises mula po sa kanyang sinasalapupunan hanggang po sa kanyang kamatayan, kung paano po ninyo siya pinoprotektahan. Kaya hiniling po namin na samahan nyo kami Panginoon sa aming pag-aaral upang maunawaan po namin ang mga malalalim pa ng mga bagay upang matuklasan po namin ito sa inyong salita. Kaya hiniling po namin na bigyan nyo po ng karunungan at pagkaunawa yung mga nakikinig upang sila man po ay maging malalim pa po ang inyong kanilang pananampalataya sa pamamagitan po ng pag-aaral na ito. Kaya Panginoon, hiniling po namin at dinadalangin ito at napasalamatan sa pangalan ng inyong anak, si Jesucristo. Amen. Ngayong araw po, magandang gabi po sa atin mga kababayan, mga brothers and sisters. So, ito po yung pag-aaralan po natin ay mula po sa chapter 1 and 2 ng Exodus patungkol po sa proteksyon ng Diyos kay Moises. So, nung siya pa ay baby pa. So, dito po ay si Moises ay tumanggap ng proteksyon mula sa Diyos upang hindi mapahamak ang kanyang buhay mula panang siya ay maipanganak hanggang sa siya ay nasa hustong gulang. Siya ay may patnubay ng Diyos sa lahat ng kanyang buhay. Dahilan ito na isang layunin ng Diyos sa pamamagitan niya ay mapapakita ng Diyos ang kanyang mapapakita ng Diyos ang kapangyarihan. Ito ay bilang paghahanda maging matapang, matatag upang magawa ang gawain na inaatang ng Diyos sa Kanya. Gayun din naman sa atin, na naligtas, ganyan naman sa ating naligtas na dumadanas din tayo ng mga sari-saring mga kahirapan, pagsubok upang tayo ay tumatag sa ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. Kapag subok na tayo, maaari tayong gamitin ng Diyos. Kung paanong ipinadala ng Diyos si Moises upang tuparin ang kanyang pangako, sa gayon din sinugo ng Diyos si Jesucristo upang tuparin ang kanyang pangako upang maligtas ang lahat ng mga tao na sumasampalataya sa Diyos. Tulad ng proteksyon, protektahan ng Diyos, protektahan ng Diyos kay Moises,
pinoprotektahan din niya ang mga naligtas na mga Kristiyano upang maisagawa din ng mga naligtas o yung mga Kristiyano ang kanilang mga gawain na inaatang ng Diyos. Protektado ng maraming paraan, lalo na po sa mga dakilang gawain ng Diyos, ay dapat tayo magpapasalamat sa Diyos dahil tayo ay iniingatan ng Diyos sa kabila ng mga kahirapan natin, mga dinanas, ng mga naligtas. Kaya yung pamagat po ng ating sermon ay Baby Moises who received protection. No? Dapat tayong mamuhay ng isang buhay na karapat-dapat sa plano ng Diyos bilang mga Kristiyano. Matapos nating matagpuan ng kaligtasan ay dapat maunawaan ng mga naligtas ang ibig sabihin na nasa ilalim tayo ng proteksyon ng Diyos. Ang mga tunay na naligtas ay nararapat na may bagong direksyon na may pananampalataya sa katotohanan at nagpapatuloy at na sinusunod kung ano ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan nito ay tatanggap tayo ng mga proteksyon ng Diyos sa ating buhay Kristiyano. Excuse me. Sa mga tunay na Kristiyano ay naliligtas, nakakaranas man ng mga kahirapan, pag-uusig, mga pagsubok sa buhay. Kailangan lamang dito ay tanggapin ng may pagtitiis hanggang sa malampasan dahil kasama natin ang Diyos. Katulad din naman ni Moises na siya ay wala pagkabibi hanggang sa tumanda siya, ay patuloy ang proteksyon ng Diyos sa kanya. Sa kabila nito ay makatanggap tayo ng pananampalataya, ng matatag na pananampalataya bilang isang Kristiyano. Si Moises, tulad ni Moises, nalalaman niya na kasama niya yung Diyos. So maging tayo po ay dapat natin nalaman na tayo ay kasama din po ng Diyos. Kung makita ko natin dito sa Hebreo chapter 11 verse 23, babasahin ko po sa aklat ng Hebreo chapter 11 verse 23. Titingnan po natin. Hebreo chapter 11 verse 23. So alam na natin na ang Hebreo chapter 11 ay diyan po nakasulat ang lahat ng mananampalataya. No? Dito po, basahin ko po. Sa pananampalataya nang ipinanganak si Moises ay itinago siya ng 3 buwan ng kanyang mga magulang sapagkat kanilang nakita na maganda ang bata at hindi sila natakot sa utos ng hari. No? Hindi sila natakot sa utos ng hari. Kaya sa ilalim ng kautusan ng haring si Parao ng Ehipto na patayin ang lahat ng mga lalaking sanggol na imapanganak sa pamamagitan may ipapanganak. Utos po yung may Paraon sa pamamagitan ng mga hilot, no? Kapag ito'y kanilang nakita na sa kanilang paghilot na ito ay lalaki, ay utos ng Paraon ay ipapatay, no? At kapag babae, hindi naman. Kaya ito yung unang proteksyon ng Diyos kay Moises mula sa kamatayan sa pamamagitan ng hilot. Dito, hindi hinahayaan ng Diyos na mamatay ang mga sanggol dahil ang mga hilot ay nagkaroon ng takot sa Diyos. Kaya hindi nagawa ng mga hilot ang inuutos ng Paraon, hari ng Ehipto. Nakikita ko natin dito sa aklat ng Exodus chapter 11 chapter 1 verse 15 hanggang 18. So i-check po natin sa ating Biblia. Exodus chapter
1 mula 15 hanggang 18. Babasahin ko po para sa inyo. Exodus chapter 1 verse 15 to 18. Babasahin ko po. Ang hari ng Ehipto ay nagsalita sa mga hilot na mga Hebreya na ang pangalan ng isa ay Sipra at ang pangalan ng ikalawa ay Pua. Verse 16, kanyang sinabi, paghilot ninyo sa mga babaeng Hebreya at pagtingin ninyo sa kanila sa upuang panganganakan, kung lalaki ay patayin ninyo, ngunit kung babae ay mabubuhay ito. Verse 17, subalit ang mga hilot ay natakot sa Diyos at hindi nila ginawa ang gaya ng inuutos sa kanila ng hari ng Ehipto, kundi hinayaan nilang mabuhay ang mga batang lalaki. Ipinatawag ng hari ng Ehipto ang mga hilot at sinabi sa kanila, bakit ninyo ginawa ang mga bagay na ito at hinayaan ninyong mabuhay ang mga batang lalaki? Kaya maging ang hilot nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. At sa pamamagitan ng hilot ay pinorotektahan, protektado ang mga sanggol na Israelita upang hindi mamatay yung mga sanggol. So, maging ang mga hilot ay mas natakot sila sa Diyos kaysa dun sa utos ng hari. So, hindi sila natakot sa kamatayan, pero mas takot sila sa Diyos. So, dito po makita ho natin, kaya kung ang sino mang tumutulong sa sambayanan ng Diyos o hindi pinapabayaan ang sambayanan ng Diyos, isa yan sa mga pangako ng Diyos kay Abraham ay hindi pinapabayaan ng Diyos. So kung mapansin mo natin, mabasa mo natin sa Genesis chapter 12 verse 3, sinasabi po doon ay ang pagpapalain ko, ang nagpapapala sa inyo, ay susumpain ko ang sumusumpa sa iyo. So yan po yung pangako ng Diyos kay Abraham. Kaya maging ang mga hilot ay instead na maparusahan sila dahil hindi sila sumunod sa utos ng Paraon, pero mas nadakila ang kanilang buhay dahil nasilalim sila ng proteksyon din ng Diyos. So pinagpala din ng Diyos yung mga manghihilot. No? Kaya po, gaya po ng sinasabi dito sa Awit 111 verse 5, siya ay naglalaan ng pagkain sa mga natatakot sa kanya, lagi niyang alalahanin ang tipan niya. No? Ang Diyos ay nagbibigay sa lahat ng kinakailangan natin bilang mga Kristiyano, mapa-espiritual man o mapisikal man. So, hindi po pinapabayaan ng Diyos. Lagi niya pong pinoprotektahan ang mga Kristiyanong natatakot sa Diyos. Tingnan din po natin sa Aklat ng Awit, chapter 33. Awit, chapter 33. Awit, chapter 33. Verse 18 to 19. Basahin po natin ito ng sabay-sabay, 18 to 19. Tunay na ang mata ng Panginoon ay nasa kanila na natatakot sa Kanya, sa kanila na umaasa sa tapat na pag-ibig niya. Verse 19.
upang kanyang maligtas ang kaluluwa nila mula sa kamatayan at sa nagugutom ay panatilihin silang buhay. So, kung makita niyo po yan, ang mga hilot ay umaasa sa Diyos, nagkaroon ng takot sa Diyos. So, hindi sila pinapabayaan ng Diyos. Nililigtas sila ng Diyos. Kaya sa Exodus chapter 1 verse 20, titingnan niyo po natin, Exodus chapter 1 verse 20. Exodus chapter 1 verse 20. Babasahin ko po sa inyo. Kaya't ang Diyos ay naging mabuti sa mga hilot at ang taong bayan ay dumami at naging napakalakas. So sa pamagitan po nila, hindi po nila pinatay ang mga bata, kaya ang sambayanan ng Israel ay lalo pong lumakas. No? Ang mga hilot na Hebreo ay hindi natakot na sila ay mamatay. Kung lumabag sa utos ng Paraon, mas natakot sila sa utos sa Diyos na patayin ang mga batang sanggol. Kaya sila ay lalong lumakas, no? Ang manghihilot ay naligtas o nakatakas sa kamatayan sa pamamagitan ng pagpili at sinunod ang salita ng Diyos at pinagpala lalo sila ng Diyos. Kaya kung mapansin po natin dito ay si Moises ay maaari siyang nahilot din siya, pero hindi siya pinatay ng hilot, no? Kasi nagkaroon ng takot ang mga Israelita. So verse 21 sabi po, Exodus chapter 1 verse 21, dahil ang mga hilot ay natakot sa Diyos, kanyang binigyan sila ng mga sambahayan. So pinoprotektahan ng Diyos yung mga nagpoprotekta sa sambayanan ng Diyos. Alam natin, ang Israelita ay pinili ng Diyos. Sila yung bayan ng Diyos. Kaya nasa ilalim sila ng proteksyon ng Diyos. So yun po yung pangako ng Diyos sa mga Israelita na bibigyan po sila ng tagapagligtas sa pamamagitan ni Moises dahil sa pagkaalipin doon sa Ehipto. No? Kaya hindi maaring mamatay si Moises dahil nasa ilalim po siya ng proteksyon ng Diyos. Pangalawang proteksyon kay Moises mula sa kamatayan, dito po makita natin sa Exodus chapter 2 verse 1 to 3. May isang lalaki na sa lipi ni Levi na humayo. Exodus chapter 2 verse 1 to 3 po. May isang lalaki sa lipi ni Levi na humahayo at asawa ng isang anak na babae ni Levi. Verse 2, ang babae ay managlihi at nanganak ng isang lalaki. Nang kanyang nakita ito na maganda, kanyang itinago ito ng 3 buwan. Ito na po si Moises na sanggol. No? Verse 3, nang hindi na niya ito maitago pa, kinuha niya ito ng isang basket na yari sa pepero at pinahiran niya ito ng biton at alkitran. Kanyang isinilid ang bata roon at inilagay sa talahiban sa tabi ng ilog. Ito po yung ginawa ng nanay ni Moises. Nung hindi na nila maitago ang bata dahil lumalaki, dahil utos nga ng Paraon na papatayin ng mga bata mula may limit age po sila na ipapatay yung mga bata. Kaya ang nangyari, instead na mamamatay si Moises, ay ginawan po nila ng paraan. Ayun po, habang nilagay nila sa talahiban, no? Itinaon din ito na naliligo yung anak ng hari ng Ehipto, ng isang prinsesa. At nga habang panahon, habang siya naliligo, nakita niya po yung basket na nandun si Moises sa loob. Kaya sabi dito, nakita ng prinsesa ito ng isang
ito isang sanggol na anak ng mga Hebreya, siya ay nagsimulang maawa rito, no? Sa madaling po salita ay instead na mamatay si Moises sa panahon na yon, ay kinawaan siya ng prinsesa ng hari ng Ehipto, at ito po ay kanyang inampon, no? Nang mga oras na iyon ay ang kapatid ng sanggol na si Miriam ay lumapit at nakipag-usap sa prinsesa upang malaman niya ang mangyayari sa sanggol. So binabantayan ito ng kapatid ni Moises na babae na si Miriam kung anong mangyayari sa sanggol habang ito ay dumadaan sa tubig, sa ilog, habang naliligo din po yung prinsesa doon. At sabi din po, ang pananampalataya nga nagkaroon ng takot sa Diyos ay magkaroon ng pag-asa sa Diyos, ay nagbibigay sa atin ng katapangan na kumilos ng buong tapang sa mga oras na kagipitan. Kaya yung ating pananampalataya po, kung ito'y malakas, hindi po tayo dapat natatakot. Tulad po ni Miriam, si Miriam na bata pa, wala siyang laman ng kanyang isip, kundi ang kanyang kapatid na binabantayan kung ano po ang mangyayari, no? Kaya malakas din ang pananampalataya ng isang bata na si Miriam. Wala siyang takot, no? Wala siyang takot kung bakit wala siyang pakialam. Lalapit siya doon sa prinsesa upang alamin kung ano nangyayari doon sa natagpuan nilang basket, no? Kaya kapag ang isang tao ay malaki ang pananampalataya, ay talagang tinutulungan ng Diyos at umaasa sa Diyos. Sa Awit chapter 60 verse 12, Awit chapter 60 verse 12, tingnan din po natin. Awit chapter 60 verse 12. Babasahin ko po. Kasama ng Diyos ay gagawa kaming may katapangan sapagkat siya ang tatapak sa aming mga kaaway. So, kasama natin ang Diyos, protektado tayo ng Diyos kung tayo po ay kasama natin ang Diyos. Ito ang paniniwala ng pamumuhay ayon sa salita ng Diyos at ang pagkakaiba-ibang ng buhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang kapangyarihan ng mundong ito ay malalampasan natin. Alam natin ang kapangyarihan ng mga mundong ito ay hindi ito makalangit. So malalampasan natin ito sa pamamagitan ng ating malakas na pananampalataya. Ito lamang, ito po ay utos ito sa mga tunay na mga ligtas, sa tunay na mga Kristiyano. Ang tunay na mga Kristiyano, kapag malakas ang ating pananampalataya, ay malalampasan natin yung makamundong mga bagay o kapangyarihan ng makamundo, no? Kaya dito sa 1 John chapter 5 verse 4, 1 John chapter 5 verse 4, unang Juan chapter 5 verse 4, sabi po doon, sapagkat ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan, at ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Kaya maging buhay Kristiyano natin, kung ating pananampalataya ay napakalakas, ito po ay madadaig po natin. May tulad po ni Miriam, wala po siyang ibang iniisip o inainalala, kundi ang kanyang mismong kapatid ang kanyang inaalala. Kaya sinasabi natin kaya sinasabi sa Biblia na tayo po ay humiwalay sa mundong ito, hiniwalay ng Diyos ang tunay nga naligtas, iniwalay din ng Diyos sa makamundong pag-iisip ang mga Kristiyano. Kaya sabi sa Biblia, humiwalay kayo. Sabi dun sa 2 Corinthians chapter 6 verse 16 to 17, sinasabi doon, kaya nga lumabas kayo sa kanila at humiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. Verse 18, 2 Corinthians chapter 6 verse 18, at ako'y magiging ama ninyo at
kayo'y magiging aking mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Kaya, ang pamumuhay sa panahon na yon ng mga kapatid ni Moises at kanyang magulang, so pwede po natin ma-compare ang kanilang pananampalataya sa pananampalataya din po ng mga Kristiyano sa panahon natin ngayon. Kaya, sila po ay napakalakas sa maging utos sa atin na maging ganun po tayo. Kaya sila po, wala silang iniisip kundi kapakanan ng bawat isa sa kanila sa panahon na yun, dahil sila po ay nasa panahon ng kahirapan, dahil sila po ay naging alipin po sa Egypt, no? At humingi sila ng tulong, subalit ang tulong ng Diyos sa kanila ay hindi nila alam kung kailan darating. At sa pamamagitan pa ni Moises upang sila po ay tubusin doon sa Egypt, kaya wala silang ibang idea kung paano sila makaalis doon o paano sila mawalay sa pagkaalipin. Kaya ang pananampalataya ng mga magulang ni Moises ay mahihambing po natin ngayon na sila po ay wala pong iniisip kundi yung kaligtasan ng kanilang anak. So dahil po naniniwala sila na kasama nila ang Diyos, kaya nagagawa po nila iyon. So ibig sabihin mataas po ang antas ng kanilang pananampalataya. So yan din po ang sinasabi din po sa atin. Kaya ang ating pananampalataya, kung nakatuon lamang sa Diyos, ating pag-iisip, so magagawa nating mahiwalay, mahiwalay sa mundong ito, na pagbabago ng ating pamumuhay. So mula sa dating pamumuhay na mali, ay unti-unti tayong babaguhin. Yan ang sinasabi po sa 2 Corinto chapter 6 verse 16 to 17. Humiwalay tayo sa mundong ito. Kaya upang matagumpayan natin ang makamundong buhay, ay dapat umiwalay tayo sa sanlibutan. Paging si Miriam, walang ibang iniisip kundi ang pag-alala para sa kanyang kapatid. Kaya sinusundan niya ito hanggang sa matagpuan ito ng isang prinsesa. Kaya maging ang prinsesa ng Egypt ay ginamit ng Diyos upang masip si Moises, malagaan si Moises. Exodus chapter 2 verse 8, sinasabi po dito, Exodus chapter 2 verse 8, sinabi sa kanya, anak ng Paraon, umalis ka. Ang batang babae ay umalis at tinawag ang ina ng bata. So habang natagpuan ito ng prinsesa na yung bata na si Moises, sinusundan ito ng kapatid ni Moises na si Miriam. Kaya sinasabi ng kapatid niya ni Moises na si Miriam, ay gusto mo ba ipaghanap kita ng isang yaya? No? Yaya ng batang ito na bilang isang Hebrea upang alagaan para sa iyo. No? Kaya dito yung batang si Miriam, sabi dito na ang batang babae na si Miriam ay umalis at tinawag ang yaya. Sino po yung yaya? Walang iba po kundi ang kanyang tunay na magulang. Tunay na magulang ni Moises, tunay na nanay din po ni Miriam. Upang ilagaan at alagaan ang batang si Moises sa sarili niyang anak. Anak niya mismo, siya mag-alaga. Siya ang naging yaya. Ay naging yaya niya, pinangalanan ng prinsesa ang batang lalaki na Moises. Pinangalanan ito ng prinsesa. So kaya nasa ilalim ng proteksyon yung batang si Moises sa pamamagitan po ng prinsesa ng Egypt. Samantala, ang nagpanukala ng batas na papatayin lahat ang mga sanggol na lalaki, yung tatay ng prinsesa. Kaya kapag Diyos ang kumikilos, kahit sino man, wala pong makapagpigil, ito ay protektado ng Diyos. Sapagkat siya ay kanyang iniligtas sa tubig, ang Diyos ang nagligtas kay Moises sa kanyang tiyak na kamatayan, ay hinayaan siya na maging anak ng prinsesa. Inampun po siya ng prinsesa. Hinayaan ng Diyos na papunta sa kandungan ng anak ng Paraon, si Moises, upang maalagaan. Exodus chapter 2 verse 5 to 6. Exodus chapter 2 verse 5 to 6. Sabi po doon, babasahin ko po sa inyo, 5 to 6. Noong ang anak ng babae ni Paraon ay lumusong upang maligo sa ilog, at
naglakad ang kanyang mga alalay na babae sa tabi ng ilog. Kanyang nakita ang basket sa talahiban at pinakuha sa kanyang alalay. Nang kanyang buksan ito, nakita niya ang bata at narito ang sanggol umiiyak at kanyang kinaawaan niya at sinabi, ito isa sa mga anak ng mga Hebreo. No? So, makikita po natin dito, nang maipanganak si Moises, nakita nila na ang lalaking bata o yung sanggol na ito ay kaaya-aya. O napakagandang bata, malusog. Siya ay hindi pinatay, sa halip ay itinago at pinalaki ng kanyang mga magulang sa loob ng 3 buwan. Habang lumalaki ang bata na hindi nila kaya itong itago at ilihim, kaya sila ay desisyon at gumawa ng paraan upang kung paano nila ito mahiwalay ang bata. Kasi papatayin po ito, utos ng Paraon. Ang bata ay hindi ito mapapahamak. Itinaon nila upang habang naliligo ang anak ng Paraon na sa tabi ng ilog, ito ay kanilang ipinasok sa isang basket ng kanyang magulang. So habang lumulutang ang basket, tinitingnan ito ng kanyang kapatid na babae na si Miriam upang malaman nila kung ano ang makukuha ng kung sino ang makakuha sa bata at kung ano ang mangyayari sa bata. No? Dumating ang prinsesa ng Ehipto upang ito ay maligo. No? At ito yung tagpuan nila. At nakita nila na ito ang bata ay napaka aya-aya sa kanilang paningin. So habang lumulutang ang basket, ay hindi nawawalay ang pag-iisip ang paningin ni Miriam sa bata. Sinabi ng prinsesa sa kanila nag-aalaga sa sanggol. Lumapit si Miriam at sinabi na siya ay may alam na maaring mag-alaga sa sanggol. Kaya yung nanay mismo nila yung tinawag upang mag-alaga kay Moises. No? At nalalaman habang inalagaan si Moises ng kanyang tunay na magulang. So unti-unti na nakikilala ni Moises ang kanyang mga kamag-anak o yung mga Israelita, dahil ito ay magulang niya mismo nag-aalaga at tinuturo din sa kanya ng magulang niya kung ano ang kanyang klaseng pagkatao. No? Kaya dito po, alam natin yung Hebreo chapter 11 ay dito po yung pananampalataya ng mga sinaunang mga Kristiyano. No? Hebreo chapter 11 verse 24. Hebreo chapter 11 verse 24 sa inyong mga Biblia po. Check niyo po ninyo, babasahin ko. Sa pananampalataya ng nasa hustong gulang na si Moises ay tumangging siyang tawaging anak ng babae ni Paraon. Bakit tumanggi siya na anak ng Paraon? Dahil habang maaring inalagaan siya ng kanyang magulang, unti-unti pinapakilala niya ang kanyang magulang si Moises kung anong klase siyang pagkatao. Kaya siya tumanggi siya na tawaging anak ng prinsesa. Kaya may hambing natin sa ating mga buhay Kristiyano, sa ating Christian life, ang buhay ng isang naligtas na tao ay buong pusong ipinagkatiwala ito sa Diyos pagkatapos natin maunawaan ng kaligtasan. Kaya si Moises, nung naunawaan niya na siya ay hindi tunay na Egyptian, siya ay isang Israelita. So ito po ay maaring pinakilala din ng kanyang magulang na sila may tunay na Diyos, sila ay pinili ng Diyos, sila ay isang bayanan ng Diyos. Kaya ipinagkatiwala din niya ito pagdating niya po sa hustong gulang. Kaya maging sa atin, buhay Kristiyano, ay connection po ito sa atin. Proverbs chapter 4 verse 23,
Sa Aklat ng Kawikaan, chapter 4, verse 23, babasahin ko po sa inyo, ang inyong puso ang buong sikap mong ingatan sapagkat mula rito dumadaloy ang mga bukal ng buhay. Utos po ito sa mga tunay na mga naligtas. Utos po ito. Kaya dapat tayo mag-ingat sa ating pananampalataya bilang mga pinili ng Diyos. Pagkadismaya kapag naipon sa atin ang pagkabalisa o yung magkaroon tayo ng panghihinang loob bilang mga Kristiyano, mag-ingat po tayo sa ating pananampalataya kasi kapag hindi, dito po nabibigyan ng puwang upang pasukin o guluhin tayo ng dyablo upang sirain ang ating pananampalataya. Kaya si Moises naging matatag siya hanggang siya lumaki, nasa ilalim pa rin siya ng proteksyon ng Diyos dahil sa kanyang faith. No? Kaya maging tapat at maging malinis po tayo sa harapan ng Diyos. Yung ating puso napakahalaga. 1 Peter chapter 5 verse 8, 1 Peter chapter 5 verse 8, magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang dyablo nasa inyong kaaway ay tulad ng liyong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapak. Sa pamamagitan ng kapatid ni Moises na si Miriam na ginamit din ng Diyos upang protektahan si Moises. So hindi niya binigyan ng pagkakataon na mahiwalay sa paningin niya si Moises. Kaya kung binigyan niya ng pagkakataon, para po siyang nilapa ng leon. No? So huwag natin bigyan ng pagkakataon. So, kaya't maging ang mga magulang ni Moises ay may malaking pagtitiwala na sila'y tinutulungan ng Diyos para sa bata at napakalaking tiwala sa Diyos na sila'y maligtas. So, dito po sa Hebreo chapter 13 verse 6, Hebreo chapter 13 verse 6, kaya sabi, panatag nating masasabi, ang Panginoon ang aking katulong. Hindi ako natatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? So, maging ang Hebreo chapter 13 verse 6 ay maaring ganito ang nilalaman ng puso ng magulang ni Moises. Kaya wala silang pakialam sa utos ng Paraon. Ang gusto nila ay maligtas yung batang si Moises. No? So, ibig sabihin, si Moises ay lumaki sa ilalim ng pamumuhay ng prinsesa, subalit ang gabay ng isang tunay na magulang ay nasa kanya. Kaya't habang siya ay lumalaki, nakikilala ni Moises ang kanyang tunay na pagkatao na bilang isang Israelita. No. Nang matagpuan ng prinsesa si Moises, ay buong tapang si Miriam na hinarap ang prinsesa. At sinabi, maghahanap ba ako ng katulong para maging bantay sa kanya, no? Para maging alaga sa kanya. Kaya gaano kapapasalamat si Jezebel, yung kanyang magulang, at si Miriam sa Diyos kung bakit gano'n na lang din kalambot ang puso ng prinsesa para sa kanila. Dito nais nating isipin ang tungkol sa isang bagay mula sa mga kilos ni Miriam, na si Miriam ay nagkaroon ng puso para sa kanyang kapatid sa gitna ng panganib. So sa gitna ng panganib, hindi iniisip ni Miriam kung ano mangyari sa kanya, pero sa kanya, malakas ang loob niya na harapin kung ano man. Ayon sa
kung ano ang nakikita at kung ano ang maisip natin at kung ano ang nasa isip natin, ang ating pananampalataya ay pinanatili at ang mga kaluluwa ng ating mga mahal sa buhay ipinagkatiwala sa Diyos. At ito ay protektado ng Diyos. Kaya kung tayo po ay ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, so nasa ilalim din po ng proteksyon ng Diyos ang ating mahal sa buhay, mga anak, mga pamilya, magulang. Kung tayo po ay tapat sa Diyos na naglilingkod, nasa ilalim din po sila ng proteksyon. So maging po yung mga magulang ni Moises ay nasa ilalim din po ng proteksyon. Marami po ang Diyos na mga pamamaraan na ginagamit. Tulad na lamang paano po sila naligtas, yung mga batang nasa tiyan pa lang, sa pamamagitan ng manghihilot. Samantala ang manghihilot ay inutusan ng Paraon, pero hindi nagawa ng manghihilot. So, paano naligtas din si Moises? Sa pamamagitan ng prinsesa. Samantalang prinsesa, ang tatay niya ay nag-uutos ng batas na patayin ng lahat ng mga kabataan. Sino pang ginamit ng Diyos? Si Miriam, ang kanyang kapatid. Binabantayan hanggang sa matagpuan ito ng prinsesa, ang kanyang kapatid. So lahat po, maging ang ating mahal sa buhay, sa ilalim ng proteksyon ng Diyos. At ito po ay lagi natin dapat hingin sa Diyos at ipagkatiwala sa pamamagitan din po ng ating panalangin, ay hingin din po natin ito sa Diyos. Hebreo chapter 11 verse 25. Hebreo chapter 11 verse 25. Babasahin ko po. Napinili pa ang ito po yung pagkalaki na ni Moises, no? Napinili pa ang mapasama sa kaapihan ng bayan ng Diyos kaysa nagkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Si Miriam ay kapakanan ni Moises ang nasa isip niya. Ngayon, nung lumaki na si Moises, kapakanan din ng kanyang bayan ang iniisip ni Moises. Kaya sabi dito sa Hebreo, mas gusto pa niya na mapasama sa kaapihan kaysa kayamanang panandalian. Alam niyo po si Moises, maaari po siyang maging prinsipe ng Egypt. Pero alam niya kasi na ito ay panandalian lamang. No? At mayroon siyang tunay na pananampalataya sa Diyos sapagkat siya ay lumaki nasa ilalim ng proteksyon ng Diyos. Kaya hindi niya ito kaya inilagay din ito ng Diyos sa kanyang puso na ikaw ay balang araw ay magagamit kita sa pamamagitan ng pagliligtas ng aking bayan. Yeah. So tiwala po sa Diyos. Pilipos chapter 2 verse 4. Pilipos chapter 2 verse 4 sabi po, huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Kapakanan ng iba, hindi ang sarili. Kaya, kapakanan ni Moises ang tinitingnan ni Miriam nung si Moises ay lumaki na. Kapakanan ng kanyang bayan ang kanyang tinitingnan. Wala siyang pakialam kung ano mangyayari sa kanya. Si Miriam, walang pakialam kung ano mangyayari sa kanya sa paglapit niya sa prinsesa. Kaya kumbaga itong ugaling ito ay namana ni Moises. Pagtitiwala sa Diyos. Si Miriam ay matapang buong tapang upang iligtas si Moises. Dapat ding maging matapang tayo sa pagkakalat ng Ebanghelyo. Si Miriam po sa chapter 2 ng Exodus chapter verse 7, matapang po niya hinarap si Miriam, si prinsesa ng Egypt. Hindi alam ni Miriam kung anong klaseng prinsesa siya, matapang ba siya, malupit ba siya. Hindi ay tinitingnan ni Miriam ang kanyang katayuan o kalagayan sa harap ng prinsesa. Ang importante yung masabi niya kung sino ang mag-aalaga sa kay Moises na kanyang kapatid. Ito ay nasa tamang oras,
ang tamang wastong salita ay may mahalagang papel sa pagtukoy ng kapalaran ng isang tao. So kumbaga si Miriam ay talagang sa tamang salita, sa wastong panalita, may karunungan siya sa pagharap dun sa prinsesa o yung tamang pagkakataon dahil po sa tulong ng Diyos. Sino ang nagbigay ng mga karunungan o ng salita o kapangyarihan kay Miriam? Walang iba, kundi yung Diyos. Walang iba. Maging sa ating mga Kristiyano, Diyos po ang nagbibigay sa atin ng pagkaunawa, ng karunungan upang manuwa natin yung ating mga hakbang o daan ng ating buhay. Kaya 1 Peter chapter 3 verse 18, 1 Peter chapter 3 verse 18, kundi sa inyong mga puso ay pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Lagi kayong maging handa na ipagtanggol ang bawat taong humihingi sa inyo ng katwiran ang tungkol sa pag-asang nasa inyo. So maging maingat po sa ating panalita. Maging si Miriam po ay napakagaling niya magsalita dahil mula po sa karunungan ng Diyos. Kaya sa ating mga puso bilang mga Kristiyano, pakabanalin natin si Kristo. Lagi nating ipagtanggol ang Panginoon, ang mga taong humihingi na kung anong ang mayroon tayo. Yung kaligtasan, yun po yung pinakamahalaga. Ang karunungan dapat ng Diyos ay nasa atin. Binibigyan tayo ng Diyos pagkatapos ating manuwa ng kaligtasan, binibigyan tayo ng Diyos ng Espiritu upang tayo ay aliwin. Ipaalala sa atin ng lahat ng mga bagay. Yan po nakalagay sa aklat ng John chapter 14 verse 26. Ang maangaliw ay darating sa atin. Kaya huwag tayong matakot na maabot ang mga huwag tayong matakot na maabot ang mga nawawalang kaluluwa. Huwag mag-atubiling sabihin kung ano ang sasabihin. Ipanalangin po natin sa Diyos, magpatuloy, ipinaalala ng Diyos sa atin ang mga tamang salita sa takdang panahon. Ang kailangan natin ay katotohanan na tulong ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Pilipos chapter 2 verse 21, Pilipos chapter 2 verse 21, sapagkat pinagsisikapan nilang lahat ang para sa kanilang sariling kapakanan, hindi ang kapakanan sa hindi ang mga bagay ni Hesukristo. So huwag tayong maging ganitong pag-iisip na sinasabi ni Apostol Pablo sa Pilipos chapter 2 verse 21. Maging tulad tayo sa pag-iisip ni Moises, kapakanan ng kanyang sambayanan. Kaya mayroong pusong si Moises na pagmamahal sa kanyang sambayanan sapagkat ito ay ibinigay ng Diyos sa kanya. Kaya natutunan at nakikita ni Moises ang espiritual na mga bagay, ang gantimpala na makalangit, kanyang pinili ni Moises ang kapihan sa kahirapan sa buhay kaysa mga bagay na panandalian, kasiyahan na maari siyang maging prinsipe ng Egypt, pero mas tinanggihan niya po ito. Kaya sinasabi po yan, pinapaliwanag po yan sa Hebreo chapter 11 verse 26, kanyang itinuturing ng malaking kayamanan ang pagdusa alang-alang kay Kristo kaysa kayamanan ng Ehipto, sapagkat kanyang pinagtutuunan ng pansin ang gantimpala na hindi nakikita. Kaya sa doon, kung makabasa po natin sa aklat ng Josue chapter 1 verse 9, sa pinakauling sintin po, ito po, pangako din po ito ng Diyos kay Josue na lingkod ng Moises, na lingkod ng Diyos. Sabi dito, sapagkat ang Panginoong mong Diyos ay kasama mo saan ka man pumaroon. So ganun po yung pagbabantay ng Diyos sa mga tunay nga naligtas. Ang kaisipan ay halos
ang mga bagay na makalangit, hindi sa mga bagay na makalupa. Ngunit minsan may mga time na bumabalik ang kaisipan sa mga bagay na panandalian. Kaya't maging si Moises ay naging maingat. Saan man siya naroon, siya ay nasa ilalim ng proteksyon at pag-iingat ng Diyos kahit saan man siya. Dahil ang Diyos ay ng makalangit ay nag-iingat sa Kanya, kaya't hindi siya pinapabayaan ng Diyos. Dito sa awit 118 verse 6, sa 118 verse 6, ang Panginoon ay para sa akin, hindi ako natatakot anong magawa ng tao sa akin. Mula sa pagkabata, si Moises po ay hanggang sa kanyang kamatayan ay sinasabi sa Biblia ay nasa ilalim siya ng proteksyon ng Diyos. At sa panahon na nangyari kay Moises ay nangyari din sa panahon ni Hesukristo. Noong sanggol din si Hesukristo ay nag-utos din si Haring Herodes na ipapatay lahat ng mga sanggol. Pero kaya maging si Moises ay at si Hesukristo ay halos mga pinagdadanas nila ng kahirapan ay halos the same. So wala din po pinakaiba din sa atin mga Kristiyano, ay naranasan din natin po ito. Hindi nga lang umantong sa kamatayan. Kaya nung sa panahon ni Herodes, sa New Testament na po, nakalagay po sa Aklat ng Mateo, so nagpautos din si Herodes na ipapatay lahat ng mga sanggol. Pero ang Diyos, si Hesukristo anak ng Diyos, pero hindi siya pinabayaan ng Diyos. Kahit siya ay anak ng Diyos, pero nakakaranas naman siya ng paglalakbay na pakalayo, na umiiwas sa kamatayan mula kay Herodes, pumunta ng Ehipto. So bilang sanggol, mahirap maglakbay. Walang sasakyan noon. So karga-karga na nila, maaari sa mga kanilang mga hayop na sinasakyan. So at ang anghel ng Diyos ay nagpakita kay Jose na asawa ni Maria. Pero isipin natin, bakit hindi sa tinutulungan ng Diyos? Isang magic lang, di ba? Yun po yung ibig sabihin ay naranasan ng lahat mga tao, mga ligtas. Kasi yan po ay sa huli ay gantimpala, parang si Moises. Siya po ay namumuhay bilang isang ligtas o Kristiyano na ninong po natin ngayon na nahihirapan din, pero ang Diyos ay kasama niya. So nakalagay po yan sa aklat ng Mateo chapter 2 verse 13 kung paano inutusan ng anghel ng Panginoon na umiwas si Jose, si Maria, at pumunta sa Ehipto upang makaiwas sa utos ng batas ni Herodes na ipapatay lahat ng mga sanggol. So sa pamamagitan din po ng 3 hari na dumanaw doon kay Hesukristo nung pinanganak. So sabi ng hari ay bumalik kayo dito sa akin at magbibigay din ako papuri sa sanggol. Yun pala ang plano niya, ipapatay niya yung sanggol. Pero binalaan ng Diyos siyang ang 3 hari, kaya umiwas sila at hindi sila bumalik dun sa kay Herodes. So yung 3 hari na po yan ay parang representative o anino ng manghihilot sa panahon ni Moises, na nagkaroon din sila ng takot ang manghihilot sa Diyos, kaya hindi nila sinunod yung utos ni Paraon. Kaya lahat po yan, kalooban po ng Diyos na nangyayari. Mabuti man o masama, lahat po ay kalooban ng Diyos. Ganun po nangyayari sa atin. Sana maunawaan natin bilang mga ligtas. Minsan hindi natin maintindihan, anak tayo ng Diyos, pero nahihirapan. Pero yan po ay kalooban ng Diyos para ikatatag sa ating pananampalataya. Roma chapter 8 verse 28, nakalagay po yan, sinasabi po doon, Roma chapter 8 verse 28, at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ang gumagawa sa ikakabuti na umiibig sa Kanya. Sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin.
So, Diyos po yung lahat na kumikilos, gumagawa. No? Kaya, si Moises, nagsakripisyo para po hanggang sa kanyang kamatayan. Nagsakripisyo po siya. At iningatan po siya ng Diyos, nasa ilalim ng proteksyon ng Diyos. Ay niligtas po niya yung mga kanyang kababayan sa Egypt upang mawalay po doon sa loob ng na mahiwalay doon sa pagkaalipin. Halos 400 years. Kaya sila po yung mga anino ng mga Kristiyano na iniligtas ng Diyos sa walang hanggang impyerno sa pamamagitan ng kamatayan ni Hesukristo. No? Kaya dito po sa last Bible verse natin sa Titus chapter 2 verse 14, sa Titus chapter 2 verse 14, siya ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at pakalinisin para sa kanyang sarili ang sambayanang pag-aari niya sa masigasig, sa mabuting gawa. Ibig pong sabihin, kung sambayanan ng Diyos sa panahon nila, so sambayanan din po tayo ng Diyos, nga naligtas po tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Ibinigay ng Diyos ang kanyang anak, sariling anak, sa kamatayan upang ang lahat ng tao ay magkaroon ng tunay na proteksyon o kaligtasan upang mamuhay ng karapat-dapat at katotohanan at mabubuhay ayon sa layunin ng Diyos, ayon sa banal niyang kalooban at sa kanya'y walang kahatulan sa impyerno. Pero subalit, ang masuwayin ay mayroon pong disiplina bilang mga anak ng Diyos. So ito po yung ating napag-aralan ngayon, ang patungkol po sa proteksyon ng Diyos kay Moises mula po sa pagkabata, mula sa pagkabibi niya, hanggang po siyang kanyang kamatayan. Kaya alam natin si Moises ay sa last verse ng aklat ng mga bilang, si Moises ay namatay na hindi natagpuan dahil sapagkat ito'y tinago ng Diyos. So, ibig sabihin ay ating pinag-aralan ngayon kung anong pong proteksyon ng Diyos kay Moises. So, wala po pinakaiba sa atin sa ating mga Kristiyano. Kaya lang minsan po talagang nakakaranas tayo ng parang akala natin hindi tayo pinoproteksyonan ng Diyos. So akala yun lang yun. Pero yan ay sinusubok tayo. Yan ay para maging matatag tayo sa ating pananampalataya kung bakit tayo minsan ay nakakaranas ng ganito. Huwag lang pong sumuko dahil ang Diyos hindi sumusuko sa kanyang pangako. Okay po, hanggang dito lang po ang ating pag-aralan. Maraming salamat po. Tayo po yung mukat manalangin. Amang namin Diyos sa mga kapangyarihan, muli po kami Panginoon nagpapasalamat sa oras nito, pagkataong ito, ipinagkaloob upang patuloy po kami sa pag-aaral ng inyong salita. At nalalaman po namin, ayon po sa pag-aaral namin, ang inyong proteksyon mula kay Moises, mula sa pagkabibi hanggang sa kanyang kamatayan, ay inyo po siyang inalagaan at pinoproteksyonan sapagkat siya po ay napakalagang may misyon tungkulin sa inyong harapan. Kaya siya po ay nasa ilalim po ng inyong kapangyarihan. So wala po pinagkaiba nito Panginoon sa mga tunay ng mga Kristiyano, yung mga lingkod na gumagawa po ng inyong kalooban, lalong-lalo na po sa pagliligtas ng mga kaluluwa. Alam namin Panginoon, kayo po ay napakalapit ng dumating. Lahat po ng inyong mga tanda ay narito na. Kaya maaari pong sa panahong ito ay marami pong mga naligtas o mga Kristiyano na mahiwalay sa inyong pananampalataya sapagkat sa kahirapang ito ay kulang po kami sa pagtitipon, kulang po kami sa fellowship sapagkat dito po sa NCR ay napakahigpit po pagdating po sa pagtitipon. Kaya maaari po mga Kristiyano ay nanghihina, ay hinihiling po namin at dinadalangin
na sila man po ay huwag ninyong pabayaan, palakasin po ninyo sa pamamagitan ng salita, maging sa online, naway maging sa puso po nila ang kanilang mapapakinggan. Huwag nawa ninyo hayaan Panginoon baliwala ang inyong salita sa kanilang puso at ito'y maging matatag upang sila man po'y maging matatag at magamit po sa mga gawain po sa inyo. Kaya maraming salamat po Panginoon at sa inyo lang po kami nagtitiwala mula sa umpisa hanggang sa matapos. Ang lahat ng ito ay dinadalangin namin sa pangalan ng inyong anak si Jesucristo na namatay sa krus dahil sa aming kasalanan. Amen. Okay, maraming salamat po sa inyong pakikinig.